Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa typhoon na si Karina at sa southwest monsoon or habagat na siya naman nagpapaulan sa ilang bahagi nga ng Luzon including Metro Manila. So makikita natin sa latest satellite image animation na patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Karina dito sa bahaging ito ng Philippine Sea. No? At kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa laing 320 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Ang sentro ng bagyong si Karina ay malayo pa sa kalupaan ng ating bansa. Subalit, pansinin po natin yung makapal na ulap nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Northern Luzon area. Taglay ng typhoon na si Karina ang lakas ng hangin na umabot hanggang 140 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Ang pagbugso naman aabot na hanggang 170 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito pahilaga sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So dahil sa kaganapang ito, mayroon po tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa may bahagi ng Batanes, no? Dito sa Itbayat, Basco, Mahataw, Uyugan at Ibana. Pag sinabi nating warning signal number 2, makakaranas ng masungit na panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalo-lalo sa mga low-lying areas, pag-uho naman ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Yung mga karagatan sa paligid ng lugar na may warning signal number 2, inaasahan din natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Samantala yung mga lugar na naka-highlight naman ng light blue, ito naman yung lugar na mayroon tayong tropical cyclone wind signals, no? Sa natitirang bahagi ng Batanes, sa buong Cagayan kasama ang Babuyan Island, sa eastern portion ng Isabela, dito sa northern portion ng Apayao, warning signal number 1 din sa northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, dito sa may bandang Pulilo Island, Calagwas, dito sa northern portion ng Catanduanes. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1, patuloy pa rin makakaranas sa mga pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin. So ano nga ba inaasahan natin? Himayin natin yung epekto ng bagyong si Karina sa ilang bahagi nating bansa. Unahin natin yung mga pag-ulan na dulot nito. Ngayong araw hanggang bukas ng hapon, inaasahan po natin na mayroong heavy to intense rains sa Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan at Ilocos Sur. Samantala, moderate to heavy, Ilocos Norte, La Union, Abra, Benguet, Apayao, eastern portion Isabela at natitirang bahagi ng Cagayan. So pansinin natin, no, yung matitinding pag-ulan na dala ng bagyong si Karina, mostly confined sa mga lalawigan sa northern Luzon area. Samantala, bukas naman hanggang sa Huwebes ng hapon, heavy to intense rain sa Batanes, moderate to heavy rain sa Babuyan Island. At sa darating naman na Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng hapon, moderate to heavy rain sa Batanes. Kasi inaasahan po natin yung bagyo, by Thursday ilalabas na ng ating area of responsibility. Ano naman inaasahan nating epekto ng mga hangin na dala ng bagyong si Karina? Kanina nga nabanggit ko, no, yung lugar na may warning signal number 2, makakaranas ng masungit na panahon. Napakalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga ilang bahay, makapagpatumba ng mga ilang uri ng halaman, mga poste ng kuryente, pwedeng makakapagpalipad ng mga ilang materyales na makakapaminsala or pwedeng magdulot ng paminsala kung tatama sa atin. No? So as much as possible, stay indoors po tayong lahat sa mga lugar na may warning signal number 2. In terms of malakas na hangin, moderate to strong winds naman sa lugar na may warning signal number 1, no? Inaasahan natin pwedeng minimal to minor impact lamang ang lakas ng hangin dito. Subalit ganun pa man, lahat po ng mga kababayan natin sa lugar na nabanggit kung may warning signals number 2 in 1, as much as possible, manatili po sa loob ng bahay, patuloy na makinig sa update ng Pag-asa regarding the bagyong Karina at patuloy ngang makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka mga local disaster risk reduction managers, no, para sa patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. Ano naman inaasahan natin na epekto sa mga coastal waters dahil sa bagyong si Karina? Pero isasama na rin natin yung epekto ng pinagsama epekto ng bagyong si Karina at ang habagat sa iba't ibang bahaging karagatan ng ating bansa. Sa ngayon, nakataas tayo ng gale warning dito nga sa mga karagatan sa paligid ng Batanes at Babuyan Island. Automatic po yan pag may gale warning, no? As much as possible, wag nang bumiyahe ng mga uling sakyang pandagat sa mga lugar na may gale warning. Samantala, inasa naman natin ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito sa northern at eastern seaboards ng northern Luzon. Dito naman sa mga lugar na walang gale warning, no? Dito sa eastern seaboard ng central at southern Luzon, at sa western seaboard ng central at southern Luzon. So basically, yung natitirang bahagi ng northern Luzon, ganun din dito sa
mga karagatan sa paligid ng Central at Southern Luzon, inaasahan natin na magiging katamtaman hanggang sa maalo ng mga karagatan. Katamtamang pag-alo naman sa Southern Seaboards ng Southern Luzon, West and Eastern Seaboards ng Visayas at Eastern Seaboard ng Mindanao. So basically, yung maalong karagatan nakakonsentrate po talaga sa Luzon area. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na tatawid ng mga bahaging karagatan dito sa may bandang Visayas dahil nga inaasahan natin magiging katamtaman pa rin at paminsan-minsan maalo ng mga karagatan dito. So nabanggit natin kanina epekto ng ulan, malakas na hangin in terms of pagkilos naman ng bagyong si Karina. Ano inaasahan natin? Within 24 hours, mula sa kasalukuyang location nito, inaasahan natin bukas ay halos nasa northern boundary na ito ng ating air responsibility, no? Sa layong 345 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. Makikita natin sa forecast track sa darating na Huwebes, posibleng ang halos nasa northernmost boundary na siya ng PAR, sa layo naman na 460 kilometers north of Itbay at Batanes. Pero tingnan po natin itong inasa nating pagkilos pag ganitong panahon, at this particular time of the year, yung movement ng mga bagyo sa ganitong direction, very favorable para sa patuloy na pag-enhance ng habagat. Kaya't mamaya babanggitin natin yung mga ulan naman na dulot ng habagat. Sa darating naman na Biyernes ng umaga, inaasahan natin na tuloy na nga nasa labas na ating air responsibility, 730 kilometers ang layo, north-northwest ng Itbay at Batanes. At sa Sabado ng umaga, basically, inaasahan natin tropical depression na lamang ito, no? Sa layo naman na 1,115 kilometers, north-northwest na extreme northern Luzon. Yan po inaasahang pagkilos ng bagyo. Makikita rin natin na hanggat hindi pa nakakalabas ng ating air responsibility, posibleng typhoon category pa rin ito. Kaya patuloy inaasahan natin pag-ibahin ito ng habagat, patuloy itong mananatiling banta, lalo na sa mga lalawigan sa may bandang northern Luzon area in the next 24 to 48 hours. Now, kanina pinakita natin ito yung bagyong si Karina. Mapapansin natin yung malawak na kaulapan nito, tumatama sa ilang bahagi ng Luzon area, northern Luzon. Makikita naman natin dito, patuloy itong pinag-iiba yung habagat or southwest monsoon na siyang nagdudulot ng makakapal na ulap at mga pag-ulan sa natitirang bahagi ng northern Luzon, central Luzon, southern Luzon at maging sa ilang bahagi po ng Visayas area. Ano naman inaasahan nating paulan na dala ng habagat? Kanina binanggit natin yung mga ulan na dala ng bagyong si Karina, usually nasa mga lalawigan ng northern Luzon area, no? Ang ulan naman na dala ng habagat, makikita natin bukas, heavy to intense or ngayong araw pala, heavy to intense rains dito sa Metro Manila. Ganon din sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Yung moderate to heavy rains sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Quezon, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Antique. Ganun din sa northern portion ng Palawan kasamang Calamian, Cuyo at Kalayaan Island. So pansinin natin, no, yung pag-ulan naman na dulot ng habagat, usually concentrated po sa mga lugar sa western section ng Luzon at ng Visayas. Kasi nga nakita natin kanina yung kaulapan ng habagat, ang unang tinatamaan yung mga western section ng ating bansa. Bukas naman, inaasahan natin, meron pa ring heavy to intense rain sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dahil nga yung pagkilos ng bagyong si Karina, patuloy na magpapaibayo ng habagat. Moderate to heavy rains bukas, Metro Manila, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Calamian Island. At sa darating na Huwebes, moderate to heavy rains, Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So sa mga lugar pong binanggit ko kanina may warning signal, may mga pag-ulan na dulot ng bagyong si Karina, at sa mga lugar na inaasahan nating sa kasalukuyan nakakaranas ng pag-ulan dulot ng habagat, at sa susunod na 2 hanggang 3 araw, patuloy tayong nagbibigay ng babala. Maging alerto pa yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar. Sa mga posibleng pagba, lalong-lalo sa mga nakatira sa low-lying areas, malapit po sa mga gilid ng ilog or waterways, sapagkat maaaring umapaw na or tumaas yung antas ng mga tubig sa inyong mga waterways. Pagguho naman ng lupa sa mga lugar na malapit sa paanan ng bundok, sapagkat kung ilang araw na pong umuulan sa inyong lugar, no, posibleng malambot na po yung mga bahaging kalupaan na ito at biglang magdulot ng mga landslide.
Samantala, mapapansin natin, no, occasionally may pagbugso rin ng hangin dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi nga ng Central and Southern Luzon dahil po yan sa habagat. Ngayong araw, pagbugso ng hangin, posibleng maranasan sa mga lugar na wala sa warning signal, Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region dahil po sa habagat yan. Bukas may mga pagbugso pa rin ng habagat sa ilang lugar including Metro Manila, no? At sa mga karaniwan mga lugar or lalawigan sa western section nga ng Luzon, Visayas at ng Mindanao. At hanggang sa darating na Thursday, may inaasahan pa rin po tayong mga pagbugso ng hangin na dulot ng habagat. Now, yung pinagsama nga epekto ni Karina at pinag-iba yung habagat, gaya nga binanggit natin kanina, posibleng magdulot ng maalon hanggang sa napaalong mga karagatan sa nakararaming bahagi ng Luzon at ng Visayas sa mga susunod na araw. Kaya't antabayanan din po yung ini-issue ng Pag-asa na gale warning twice a day, alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Ang susunod naman po nating update sa bagyong si Karina ipapalabas mamayang alas 5 ng hapon